Si Tino ay nakatira sa lugar ng kabangkalan. Tahimik at maayos ang lugar na yaon at walang gulo sapagkat ang mga tao naroroon ay mababait. Ngunit lumalabas ang tinatawag nilang aswang na paniki. Ang tao paggabi ay agad-agad silang pumapasok sa loob ng bahay sapagkat ang taong paniki yaon ay umaatake sa kanilang baryo sapagkat inaatake ang kanilang mga hayop gaya ng mga bakahan, kambingan at mga kuniyo. Pati na rin ang kanilang mga gulay at prutas ay inaatake din ng malaking nilalang na yaon at binubulabog ang kanilang baryo. Pati na rin ang mga bubungan ng bahay nila ay doon dumadapo ang malaking paniki na tinatawag nilang si Iking na paniki. Ngunit yaon ay bagong paniki na lumabas. Hindi yaon si Iking, kundi hindi nila nalalaman ng mga kabaryo kung sino yaong nilalang na yaon. Yaon ay umatake pag gabi. Tuloy-tuloy ang atake ng nilalang na yaon na malaking paniki at gumawa na sila ng paraan. Pati ang kabarangay ay gumawa na rin kung paano mahuli ang malaking paniki. Naglagay sila sa puno ng duldul ng mga lambat para mahuli. Ngunit ang paniki ay hindi basta-basta mahuli sapagkat yaon ay napakalaki at napupunit lamang ang lambat kapag dumaan ang malaking paniki na yaon. Yaon ang tinatawag na taong paniki o hari ng mga paniki. Hanggang sa kasalukuyan na hindi nila nalalaman kung sinong taong na yaon ang paniki na napanggap na si Iking na paniki. Hanggang ngayon hindi nila nalalaman kung sino yaon ay nagiging paniki. Si Katino ay isang ordinaryong tao lamang doon sa kanilang baryo sa may bangkal, puno. At ang trabaho niya ay nangunguha lamang ng tuba. Ginagawa niya kapag umaga at hapon. Umaakyat sa puno ng nyug para kunin ang tuba. Pagkatapos ibibinta nila sa mga manginginom ng tuba para sa magkapera. At ang iba niyaon na hindi mauubos ay ginagawa niyang suka upang ibinta niya. At yaon lamang ang kanyang hanap buhay araw-araw. Lumipas ang mga gabi, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake. Ang paniki na ito ay sakit sa ulo ng kanilang barangay sapagkat ito ay hindi nila mahuli basta-basta. Lumalabas lamang ito kapag kabilugan ng buwan at araw ng Biyernes at alas 12 ng gabi. Lumipas ang mga araw ay kumuha ng tuba si Katano. Ang oras yaon ay madaling araw, alas 3 sapagkat yaon ay araw ng kabilugan ng buwan at araw rin yaon ng Biyernes Santo. At nakita siya ni Supremo doon sa kubo na nakatira sapagkat ang bahay ni Supremo ay malapit lamang sa mga niyugan ni Katano. Natanaw ni Supremo si Katano doon sa puno ng niyog sa may taas. Si Supremo ay nakatira doon malapit sa may niyugan ni Katano. Supremo ay pinaghinalaan na siya ang taong paniki na umaatake. Ang mga kabarangay ay wala silang pruweba
Ang mga kabarangay ay wala silang sapat na ebidensya na kung sino ang taong paniki, pero si Supremo ay pinaginalaan nila na baka siya ang taong paniki. At si Supremo ay nagpalit anyo o nagtransform bilang isang taong paniki, at siya ay lumipad papunta doon sa puno ng niyog, sapagkat doon si Katano na nangunguha ng tuba doon sa taas ng puno, at kanyang dinagit si Katano sa ulo, ay nabunutan ng buhok si Katano. At si Katano ay sumigaw sapagkat napakasakit, sapagkat siya ay nabunutan ng buhok sa ulo. At napatingala si Katano kung sino nilalang yaon na humila sa kanyang buhok, sapagkat napakasakit, at nakita niya isang napakalaking paniki. Ito na pala ay ang taong paniki. At ang paniki na ito ay naglanding ulit ng pangalawa upang dagitin si Katano, at natanggalan uli si Katano ng buhok, sapagkat yaon sumisigaw sa sakit si Katano doon sa taas, sapagkat baka siya'y mahulog sa sobrang sakit. At naglanding uli ang paniki sa kanya upang dagitin sa pangatlong pagkakataon si Katano. At ng pangatlong landing niya, bumaba ang kanyang lipad ng paniki niyaon. At pagkakataon ni Katano upang tirahin sa likod ang malaking paniki, at kanyang tinira ito ng sanggot sa likod, at tinamaan, at sumigaw ang paniki ng napakasakit na sigaw na parang boses tao. At ang paniki na iyon ay paikot-ikot ang lipad papunta doon sa may bintana doon sa kubo ng bahay ni Supremo na pinaginalaang taong paniki. At nakita ni Katano ang paniki na yaon ay na-shoot doon mismo sa bintana ng kubo ni Supremo. At kinaumagahan ay nakita ng mga tao doon sa kubo namatay ang malaking paniki, at yaon ay pinagkakaguluhan ng mga tao, sapagkat ang daming tao doon nag-uumpukan sa bahay ni Supremo ng umaga na nabukang liwayway at mayroon ng sikat ng araw. At nakita nila ang napakalaking ibon na siiking na paniki, na palaking paniki na parang tao. At si Katano ang nakapatay yaon sapagkat tinira niya ng sanggot. At ang paniki na yaon ay tinali nila doon sa may kahoy na krus upang yaon ay iparid sa kanilang barangay. Inikot nila sa mga kabarangay at sa kabahayan upang patunayan na wala ng paniki na gagambala sa kanila. At napatay na yaong paniki niyaon, at napakalaking paniki, at kanilang pinarid yun paikot doon sa kailang barangay nila at sityo nila. At yaon, magmula noon ay wala nang kamatay ang mga hayop nila, mga kambingan, bakahan at mga poultry nila. Wala na rin na gumagambala sa kanilang bubungan ng kanilang bahay, at kinakain ang mga prutas nila at gulay. At sumikat si Katano sapagkat siya'y nakapatay sa paniki niya o na siiking niya tinatawag na paniki.
at siya'y naging bayani doon sa lugar na yaon na tinatawag natin bangkal na may punong kahoy niyaon.